Napadpad ang dalawang bata sa lugar kung saan ang mga kababaihang nagdala sa atin ng tunay na diwa ng Pasko ay kanilang masisilayan. Nagtataka ang mga bata sa kanilang napuntahan. Ate, saan na ba tayo? Parang nalito na tayo. Gusto nila na. Natatakot na ako. Si Sarah, ang asawa ni Abraham, ay lubusang nalilighati sapagkat si Hagar na kanyang alipin ay nagdadala ng kaaliwan sa kanyang mahal na asawa. Dahil ito ay may kakayanang magbigay ng anak. Kaya siya ay nainggit kay Hagar at sa edad ng 70 taon ay wala pa rin siyang naibibigay na anak kay Abraham. Bakbagan niya. Kunin na lang. Ako'y may anak. Ikaw. Tila nakalimutan. Ka ni Yahweh. Taon na ako, wala pa rin anak. Yahweh, nawa ko ay pagkalooban mo. Genesis 29 verse 31. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito, samantalang si Rachel ay baon. Hako, marami akong anak, di tulad ni Rachel, na isang baog. Nakaka ako. Hindi ko kaya. Ako'y wala man anak. Kaya. Hindi ko kaya. Ako'y wala man anak. Esther 2 verse 17. Lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito higit sa ibang babae. Kaya kinoronahan siya nito at ginawang reyna kapalit ni Vasti. Kamahalan! Kamahalan! Ano ba yan? Di mo ba alam na labag sa batas ng abalahan ng kamahalan mo? Kamahalan! Alam mo ba dumadami na sila? Hindi na po natin sila. Ganun ba? Anong ginagawa ng... Kami narito, ipagtatanggol kayo mga naaapi. 2 Samuel 11 verse 2 and 3. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, minatanaw siyang isang babaeng naliligo, napakagandang babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na ito'y si Bathsheba, anak ni Eliab at asawa ni Urias na isang Heteo. Si Ruth ay nagsusumamo na patuloy na maglingkod kay Noemi habang buhay at siya ay nangako kay Yahweh na hindi na iiwan ito at tanging kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa kanilang dalawa.
Si Magdalene na isang babaeng pinagtangkaang batuhin. Lubhang nasaktan ang kalooban niya sa labis na pamimighati dahil sa nagawa nitong kasalanan. Ngunit dahil sa kabutihang loob na ginawa ng Panginoong Hesus, hindi ito natuloy at siya'y pinatawad. Aray! Aray! Nako! Kay sakit naman ng ginawa niyo. Magdalena, ikaw ay suming Maria. Maria. May Maria. Sino po sila? Magsisilang ka ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, paano po nangyari yun? Ang isang berhen. Tingnan niyo, maglili ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Samuel 1 verse 12 to 13. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya ay nananalangin lamang sa kanyang sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Ate, tignan mo, parang maliw. Nagpe-pray ba yan? Ano yun, joke? Tignan mo nga, oh. Sinilang na nga isang sanggol na lalaki na tinawag na Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Ang Diyos na si Jesus ay isinilang sa sabsaban kung saan ang kanyang kapiling ay mga hayop at dayami. Pinapakita dito na si Jesus ay Diyos ng pagpapakumbaba. Hindi niya pinili ang barangyang buhay dito sa mundo. Kahit isa siyang Diyos na makapangyarihan, Salamat. dito pinapakita na si Jesus ang tunay na dahilan ng diwa ng Pasko. Hindi sa material na bagay lamang, bagkus ito ay patungkol sa pagmamahalan at pagbibigay ng kaligtasan sa sangkatauhan.
said